notebook, coloring book, envelopes, health kit box, and backpack. Kumpleto na? May uniform ka na ba? Tanong ni Shane sa anak niya. Napangiwi siya, wala pa siyang uniform. Shane, okay na ba yung paa mo? I mean, sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang, malamig nitong sagot sa kanya. Dumako sila sa school uniform corner. Sinukatan nito ang anak niya mula sa t-shirt, sandals, blouse, palda, mga klase ng medyas at 3 klase ng mga sapatos. May rubber shoes, boots, at black shoes. Baka sa muka ni Shane ang saya habang ginagawa iyon. Ilang beses nitong hinalikan sa pisngi ang anak niya. Pinapanood lamang niya ang mga ito. So, okay na lahat. Inabot nito sa kanya ang mga set ng uniform ni Feya at mga box ng sapatos na nasa basket. Binibitbit niya lahat iyon at inilagay sa counter. Binitbit naman nito ang mga pinipili nito. Gusto niyang kunin mula rito ang mga iyon pero nahihiya siya. Tila napipilitan lamang ito dahil kasama niya si Feya. Iniiwasan na siya nito at naramdaman niya iyon. Magkahawak-hawak kamay sina Feya at Shane. Paglabas nila ng shop, tinungo niya ang kotse niya. Shane, sumabay ka na sa amin. Ibinukas niya ang pintuan ng kotse. Umiling ito at ibinababa sa gilid ng daan ang mga pinamili nito. Kasama ko si Henry. Salamat na lang, Feya. Sweetie, hihintayin kita sa school bukas, okay? Okay po, Tita Shane. Goodbye po. Kinawayan nito si Shane bago ito pumasok sa loob ng kotse. Malungkot na pumasok siya sa loob ng kotse niya. Sa gilid ng mata niya ay nakita niya ang pagpalapit ni Henry kay Shane. Tinulungan nito ang dalaga at ipinagbukas ng dalaga nitong kotse. Nakasuot din ito ng uniform katulad ng suot ni Shane. May suot itong ID, lace na may nakaprint na DepEd. Nakaramdam siya ng selos. Naungasan na naman siya ng kayatot na yun. Huli na nga ba siya? Kinabukasan, ibinigay niya kay Manong Julius ang mga pinamili niya kay Angela. Tuwang-tuwa daw ito sa kanya at sobrang saya ng mga magulang nito. Nalaman niya na nagtatrabaho dati sa asyenda nila ang mga magulang ni Angela at isa ang pamilya ni Angela ang naapektuhan sa pagsasara ng asyenda. Ipinakilala niya si Feya sa mga estudyante niya dahil lumaki si Feya sa ibang bansa. Madalas itong magsalita ng English at ikinamangha iyon ng mga kaklase nito. Inihatid lamang ito ni Manong Philip at sinabing susunduin na lamang ni Manang Guada kapag uwian na. Lunchtime na nila at nasa faculty department silang apat na itaon na sila ang magkakasama sa faculty room. Nag-asaran sina Vicky at Susie habang busy naman sila ni Henry sa pagsusulat ng mga lesson. Knock-knock, hirit ni Vicky. Who's there? Tanong ni Susie. Naabala sa pagsasalamin at paglalagay ng lip tint sa labi. Susie, natatawang sabi ni Vicky. Ibinababa ni Susie ang lip tint at tumingin ng masama rito. Susie, who? Mataray nitong tanong. Lip tint for sale? PM is the cake? Inirapan nito si Vicky. Boba! Nakakatawa yun do. Napangiti siya at napailing sa dalawa. Huh? Gutom na kasi ako. Natatawang reklamo ni Vicky. Hindi pa kasi sila nananghalian. Lumabas ito sa faculty nila at nagpaalam na bibili ng ulam nito sa kantin. Tapos na si Henry sa ginagawa nito nang tumayo ito sa tabi nang nakabukas na pinto. Knock-knock, tanong nito sa kanya. Isa ka pa. Who's there? Sagot ni Susie. Tinitigan niya ito ng masama. Bahala kayo, Shane. Ibinaton niya rito ang lesson plan na hawak niya. Tumayo siya at pagtayo nito ay para pulutin sana ang lesson plan ay bigla siyang itinulak ni Susie. Ay mahal! Gulat niyang sambit nang may sumapo sa kanya. Nang tingnan niya kung sino ito ay isang matalim na tingin ang ipinuko nito sa kanya. Agad niya itong itinulak. Mr. Sebastian? Usal ni Henry. Anong ginagawa mo rito? Ma? Mr. Sebastian, tanong niya rito. Ramdam niya ang biglang pag-init nang magkabilang pisngi niya. Nahihiya siya sa kanyang tinatayuan. Parang gusto niyang maglaho na lamang sa kinakatayuan niya. Sumeryoso ang tingin ni Rosel kay Shane. Naiinis na talaga siya at konti na lamang ang pasensya niya. Kahapon pa siya nagtitimpi kay Henry pero sinasagad na siya nito. Teka, ano nga ba ang pakialam niya sa ginagawa ng dalawa? I'm here para ibalik sa'yo. Itong inabot niya rito ang keychain nito na nonsense thing pero iyon lang ang sinadya niya.
Hindi ito nag-angat ng tingin sa kanya pero inilahad nito ang kamay para kunin ang binigay niya. Sus, iyan lang pala ang ibibigay mo? Akala ko pa naman kung ano, nakangising sabi ni Henry. Ikinuyom niya ang mga kamay niya at pinigil ang sariling suntukin ito. Salamat dito, Mr. Sebastian, pero kung wala na kayong importanteng sasabihin, pwede na kayong umalis. Lunchtime po kasi namin at marami pa kaming gagawin. Walang emosyon sabi ni Shane sa kanya. Oh, narinig mo, Mr. Thunder Sebastian? Pang-iinis sa kanya ni Henry. Napahiyang umalis siya sa faculty department ng mga ito. Nakasalubong niya si Vicky na may bitbit na mangkok at ekstrang plato. Nginitian niya ito pero hindi niya iyon pinansin. Dire-diretso siyang naglakad paalis. Susunduin na lamang niya si Freya mamayang hapon sa bahay ni Shane. Sinipa niya ang gulong ng kotse niya. Ano ba kasing ginagawa ko rito? Mahinang tanong sa sarili. Hawak-hawak ni Shane ang keychain na ibinigay ni Rosel sa kanya. Nalaglag marahil iyon kahapon nang buksan niya ang side bag niya. Agad siyang nilapitan ni Susie at kinuha mula sa kanya ang keychain. Bakit nasa kanya yan? Tanong ni Henry. Nagkita ba kayo kahapon? Tinanguhan niya ito. Coincidence na nagkita kami. Pamilyar sa akin to ah. Hindi ba ito yung keychain na ibinigay sa iyo ni Henry noong first anniversary ninyo? Kunot noong tanong nito. Akala ko ba itinapon mo na lahat? Nagdaramdam na tanong ni Henry sa kanya. Hindi naman lahat itinapon at hindi bagay ang itinatapon. Isa pa ito ang favorite kong keychain na ibinigay mo sa akin. Hindi dahil pangalan ko ang nakaukit dyan, kundi iyong memories na binuo nating dalawa. Bumuntong hininga siya noong panahon na masayang masaya pa ako. Nang tanong lang ako, nagdrama ka na naman, sabi nitong lumapit sa kanya at niyakap siya. Babawi ako kung may chance pa pero sa nakikita ko, mahal mo pa rin siya. So, ayokong umasa, pinisil nito ang ilong niya at namula iyon. Mula nang maghiwalay sila ni Rosel, hindi siya nito iniwan pero hindi niya kayang turuan ang puso niya. Kung pwede nga lang, pumunta rito si Rosel, tanong ni Vicky nang magkapasok. Aba, ninitayang ko pero dinedma ko. Naku, may atraso pa sa atin ang matandang iyon. Nanggigigil na sabi ni Vicky habang nakatukod ang mga kamay sa ibabaw ng lamesa niya. Kumain na nga tayo, nagugutom na talaga ako, sabi muli nito. Mabuti pa nga, segunda ni Susie. Hoy, tama na ang kayakapan, kumain na tayo, bulyaw nito sa kanila ni Henry. Welcome team, Sherry na ba? Kinikilig na tanong ni Vicky sa kanila. Nilayuan siya ni Henry at inirapan naman siya ni Vicky. Sherry ang couple name nila noon at nakakasawang marinig iyon muli. Natapos ang nakaka-stress at nakakapagod na maghapon. Hindi pala madali ang buhay ng isang guro. Si Vicky ang nag-drive ng van. Naabutan nila sa mansyon si Rosel. Nakaupo ito sa may garden. Tumayo ito nang makita siya nitong pababa ng van. Nilapitan niya ito. Susunduin mo na ba si Freya? Tanong niya rito. Ikaw talaga ang sadya ko. Nabigla siya sa sinabi nito. Parang kinabog ang puso niya. Ako? Turo sa sarili. Sabihin mo na ngayon. Marami pa kasi akong gagawin. In private, sana tumingin ito kina Vicky at Susie na palapit sa kanilang dalawa. Inabot niya kay Susie ang mga gamit niya. Sinisinyasan niya ang mga ito na pumasok na sa loob ng bahay. Sabihin mo na, nakahalugip-hip siya rito. Shane, galit ka pa ba sa akin? I mean, tiningnan niya ito ng masama. Iyan lang ba ang tinatanong mo? Pinatatag niya ang sarili at pinigil na maging malambot dito. Okay, sige, magpahinga ka na, aalis na ako. Tinalikuran siya nito, hindi na niya ito tinawag. Mas mabuti sigurong ilayo muna niya ang sarili rito para hindi siya masaktan dahil alam niyang higit nitong mahal ang namayapa niyang kapatid at hindi niya tiyak kung mahal pa rin siya nito. Hindi maalis sa isipan niya ang pagtataboy nito sa kanya kahit nagmamakaawa na siya at lumuhod sa harapan nito. Araw ng Sabado, tinulungan niya sa mga gawaing bahay si Manang Guada at siya na rin ang naglaban ng mga uniform niya. Umuwi naman ng Maynila sina Susie at Vicky. Bandang hapon ay minabuti niyang pumunta sa may bundok. Nabasa kasi niya sa isang news article na may meteor shower ngayon gabi at higit sa 10 ang nakikitang babagsak mula sa langit. Dala-dala niya ang kamera niya at 2 San Miguel flavored canned beer na inilagay niya sa paper bag kasama ng maiksing kumot. Nakasuot siya ng maluwang na sweater na may tatak na single at maong short na maiksi. Nakatali pa itaas ang hanggang dibdib niyang buhok.
Isinisit up niya ang kanyang kamera habang sinisilip ang mata sa lens. Nahagip ng kamera niya ang isang lalaking nakayuko na nasa ilalim ng puno. Kinuhanan niya ito ng shoot, pero nang muli niya itong kuhanan ay nabigla siya. Seryosong nakatingin si Russell sa kanya. Ibinaling niya ang lens sa kamera sa ibang direksyon. Napangiti siya. Ganito ang ginagawa niya noong una niyang makita ito at nahawakan ito ng mga shots. Pero this time hindi niya akalaing si Russell ang lalaking iyon dahil sa kasuotan nitong magsasaka. Kinuha niya ang paper bag niyang dala-dala at ipinasyang umuwi na lang. Aalis ka na ba? Habol na tanong nito sa kanya. Hindi niya ito sinagot. Akma siyang tatalikod nang pigilan siya nito. Remember nung sinabi mong samahan kita rito? Ngayon ako naman, can you stay for a while? Nagsasumamo nitong pakiusap. Kinagat niya ang ibabang labi niya. Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit ka umaasta ng ganito? Nung isang buwan lang, halos ipagtulakan ninyo ako. At ngayon hito ka at nakakainis ka na. Shane, sorry. Your sorry means nothing. Hindi nito mababago ang mga nangyari. Aalis na ako. Tumulo ang mga luhang pinipigil niya. Shane, I admit na ginawa ko yun dahil nagalit ako sa iyo at sa sarili ko. Nakonsensya ako at sa ginawa ko. I mean, kay Philomena. At habang tumatagal, napagtanto ko na may kasalanan din ako. I'm sorry, nadala ko ng galit ko sa iyo. At galit ko sa sarili ko. I thought okay na ang lahat. Hindi mo alam, Shane, na pinipigilan ko ang sarili ko na lumapit sa iyo. Kaya sinusungitan kita, itinataboy kita, at the worst na nasasaktan na kita. I'm so selfish. I'm just pretending to hate you until I found myself hurting you. Dahil niloloko ko lang ang sarili ko. Sinasabi kong okay lang ako pero hindi. I'm not okay. Pinapatay ang puso ko. Araw-araw kapag nakikita kita, nakasama mo si Henry. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko nagawang ibaba ang pride ko para sa iyo. Pero sa nakikita ko ngayon, huli na ako. Huli na para sabihin na mahal pa rin kita. Nagulat siya sa mga sinabi nito, sa mga ipinagtapat nito sa kanya, at isa lang ang sigurado niya. Hindi nagbago ang pagtingin niya rito. Hindi nagbago ang nararamdaman niya. Nginitian niya ito. Kalimutan na natin yung mga nangyari. Siguro sa ngayon kailangan natin bumalik sa simula. Kapatid ko ang namatay mong asawa at hindi siguro ako okay ngayon kung babalik tayo sa dati. Tumingin siya sa malayo. Marami nang nangyari at kailangan nating magpahinga. Tiningnan niya ito. Mas magiging comfortable tayo sa isa't isa. Kung shucks, hito na. Agad niyang kinuhanan ang mga meteor na nagbabagsak sa kalangitan. Then from now on, pumayag akong tawagin mo ulit akong kuya. Alam kong word. Umupo ito sa damuhan habang nakatingin sa kalangitan. Umupo siya sa tabi nito pagkatapos ilatag ang maiksing kumot sa damuhan. Hindi niya ito sinagot. Inabutan niya ito ng can beer. Like the old days, tinanggap nito iyon at binuksan. Tumunog ang cellphone niya na nasa bulsa niya. Si Henry ang tumatawag. Lumayo siya ng kaunti kay Russell. Henry, nilingon siya ni Russell. Nasaan ka? Tanong ni Henry sa kanya na nasa kabilang linya. Iniwasan niya ang tingin nito. Nandito ako sa bundok. Okay, sige, pupuntahan na lang kita diyan. Wag na, magkita na lang tayo bukas. Hindi pa siya natatapos magsalita nang hablutin ni Russell ang cellphone niya. She's with me. Pagkasabi nun ay inoop nito ang cellphone niya bago ibalik iyon sa kanya. Hindi mo dapat siya kinakausap kapag kasama mo ako. Seryosong sabi nito. Pero inilapit nito ang muka sa muka niya. Napalunok siya sa ginawa nito. Don't be stubborn kung ayaw mong halikan kita. Nakangising sabi nito sabay tingin sa labi niya. Namoy niya ang mabangong hininga nito. Pinamulanan siya ng muka. Masaya ako na nandito ka ngayon kasama ko. I'm sorry, kagat labi niyang sambit. Kinuha niya ang kumot na inalatag niya at inilagay iyon sa paper bag na dala niya. Huminga ito ng malalim. Ihahatid ko na siya. Sabay nilang